So guys, this is new listener. Ang pinakahihintay ko actually, yung mga sali ng mga Duterte Block. So far, merong isang senador na si Robin Padilla pa lang yung nagpalabas ng kanyang salin. O, di ba? Now, ang dami nagkukutya, nagsasabi ng mga NPA kayo, ah, palamunin kayo ng bayan, dapat wala ng party list, di ba? Dapat ikulong yan. Itong mga taong sinasabihan ng mga trolls ng mga DDS, napakaliit pala ng salin nila, di ba? Let's go take a look. Sabi dito, sa Impact Leadership, pinalabas ng mga congressman ng kanilang salin, okay? Kasama ng Akbayan, Makabayan Block, okay? Nagpalabas ng kanilang salin, okay, guys? Tignan natin dito. So the first information na nakikita natin, si Dinagat Islands Representative Kaka Bagao, 15 million yung kanyang salin, okay, yung net worth. Si Percy Sayardanya ng Akbayan Representative, 1 million. O, di ba? Si Kong Chel, 13 million. Okay? And plus. Tapos, si Dada Ismula, 3.2 million pesos. Okay, napunta tayo sa ACT Teachers. Antonio Tino, 10 million. Si Kabataan Representative Rene Co, 280 million. 280,000 lang, 'di ba? Tapos yung sa Gabriela, si Sara Elago ay 1,039,600 only. So may kita mo talaga dito na itong mga salin ng mga congressman, okay, na congressman na party list ay solid, okay? At ipinapakita talaga nila yung transparency. So naging halimbawa sila sa mga politiko na hindi pa nilalabas hanggang ngayon, 'di ba? Ano na ngayon? This video is recorded October 26, 2025, Sunday. Hanggang ngayon, di pa natin marinig yung not only yung mga DDS what do you call this? DDS congressman hanggang ngayon wala pa sila. Yung mga kaalyado ng presidente wala pa rin, di ba? So anong hinihintay nila? Di ba? Now yung makabayan na sinasabihan ng walang kwentang statement andito na. Di ba? Dapat i, er, i ano natin, sabihan natin, i-urge natin yung mga politiko na ilabas ang kanilang salin. Let's see kung gaano sila kayaman. At dito natin makikita kung sino yung mga nagsasabi ng labanan ng korupsyon. Kung makita natin na yung kanilang salin ay mukhang mas ang dami pa, di ba? Kaysa sa mga dapat hindi sana mayaman, dan tayo magka-question. Okay. So far, this is the congressman. Okay, guys? Napakita ko sa inyo another picture. Sandali lang ha. Okay, so far, dito pakita ko sa inyo yung salin ng Senate President, tsaka Senate President, House Speaker, tsaka si Robin Padilla. Imaginein mo 74 million yung kay Boji. Anyway, we all know na si Boji isa sa mga political dynasties sa ating bansa. Okay? At ganun din naman si Tito Soto. May mga pamilya siya na nasa gobyerno. Anyway, for what I saw, sabi nila, yung syempre si Mayor Vico ay nasa Pasig, yung iba government officials or nasa gobyerno, nasa mga departments. Ito ang pinaka very interesting. Si Senator ang pera niya, 244 million pesos. Okay? So paano niya kaya kuwang napakalaking halagang pera? Well, I'm sure there's properties, pera sa bangko,
kotse and all that, di ba? But imagine niyo, for how many years? 6 years? The only time na nakita ko siya na sa politika, sa pelikula, ay nung kasama niya si Sharon. Siguro ang tagal na nun eh. Maybe about before the 2025, di ba? Tapos, hindi lang yan I just saw na si Robin Padilla, eh ang dami palang kamag-anak sa, ito daw, punta tayo sa baba. May nakita ko last time eh. Okay, sandali lang. Ang dami niya palang kamag-anak. Ito, sa action. Sabi dito, ang dami niyang pamilya sa gobyerno. Yan. Kita niyo yan, guys? Okay. So, medyo, medyo maliit. Pero ang dami niyang kamag-anak sa gobyerno. One, isang governor. Sa vice mayor. Staff, okay, administrative, okay, yung iba nasa mga government departments, okay? So yan. So medyo paano niya kaya nakuha itong 200 paano niya na-amass, di ba? Well, maybe meron siyang negosyo which hindi natin alam, okay? Pero nagiging question 'yan kasi ang isang senador dapat hindi ganyang karaming pera. O, di ba? Next. Okay, Nikit na dito. Punta tayo dito. Yan. Ang pinaka mababang sali na nakita ko ay kay Senator Risa. Okay. This is a very good example of true transparency. Why? Kasi maliit lang yung kanyang pera at tapos, ito pakita ko yung kanyang dito. Ito yung official statement. Yan. So meron siyang 3.6 million na isang house and lot. Tapos meron siyang 1 million na house and lot, 4.5 point something. And the total of 8 million rather, 733 million. 8,730,000 yung kanyang total ng properties. Yung personal properties, together with cash deposits, umabot lang siya ng 10,054,998 pesos and 21 cents. At napakaliit yan compared nung mga other senators. At sabi dito, wala siyang any relatives sa gobyerno. O, di ba? Very good example as a senator compared sa mga senator na nakalista dito. So far, nakalista dito is si Robin, which is 244 million. Si Vicente Soto, which is 188. Si Sherwin Gatchalian, 89 million pesos. Okay. Meron pa akong nakita dito. Pakita ko lang sa inyo, guys. Ito yung parang nakakagulat. Ito yung nakakagulat. Ito. Si Raffy Tulfo, tsaka yung kanyang asawa na si Jocelyn, nag-declare ng 1.05 billion network in Salin. Paano kaya niya nakuha to? Well, we know that he's been a YouTuber, yung Raffy in Action, kung natatandaan nyo. At ang dami nilang followers and all that. Maybe meron siyang mga negosyo and all. But imagine, guys, sa mga natulungan ni Raffy Tulfo, kung meron man, okay, meron man siyang natulong, pero pero hindi nyo pa nakikita siguro yung mga nag-viral na kaso or cases na pumunta sa kanya. Alam niyo ba na hindi yan
natulungan completely ni Raffy Tulfo. Di ba? So, well, that gives you another idea kasi ang daming lumalapit sa kanya, halos may linya daw sa labas ng kanyang opisina. Ang merong mga nag-viral, halos halos yung tinatanggap ng mga cases ay merong mga priorities even though yung mga tao nagsisipilahan. Pero sabi nila merong mga priority na mga nagva-viral only na pinapauna kaysa sa mga taong nasa linya na, 'di ba? At imagine niyo exploitation ng ano 'to, ng hindi yung parang pag nag-viral ka, tutulungan ka at kasi nag-viral ka, 'di ba? More views, more views doon sa kanilang YouTube account. At ang masama doon, siyempre yung mga maliliit na tao at hindi naman viral na humihingi ng tulong ay hindi naman na kukuha ng kanilang gusto, 'di ba? Hindi nakukuha yung kanilang tulong na hinihingi. So, sa ganitong kalagang pera nito, I don't know paano nila nakuha ito, 'di ba? At imagine, nasa gobyerno sila. We don't know yung salin nila from 2022 kasi recently lang nanalo si si Tulfo, 'di ba? Oh. So we need to know magkano yung nakuha nila from the time that they started being a senator, 'di ba? O yun. Ang last question natin is, ano na? Nasa na yung salin ng mga Duterte Block, 'di ba? O iniintay ng taong bayan ang inyong sagot. Si Marcos, si Amy Marcos, si Bato, si Bongo, sino pa? Si Marcoleta, si Cayetano, si Cheese, si Jinggoy, tapos si Joel Villanueva. Nasaan na yung salin nyo? 'Di ba? Nasaan na yung kung makapagsabi kayo ng korupsyon dapat labanan, nasaan na yung salin nyo? 'Di ba? Isang ano na isang linggo na nakalipas pero wala pa rin 'di ba? Now, 'yun ang challenge ng ah, halos tao sa kanila. At not only them, yung mga ibang senador pa, 'di ba? At mga congressman, especially kay Sara Duterte tsaka kay Bongbong Marcos. Para maniwala yung tao na ay hindi pala to corrupt kasi yung kanilang pera hindi naman lumalago. Yan, dapat natin malaman. Napaka-importante na malaman ng tao yung kanilang kayamanan, 'di ba? Now, bakit importante na malaman ng taong bayan yung kanilang salin? Ito, pakita ko sa inyo another page from Gemini. Ito yung sources niya galing dito sa okay, anyway, Wikipedia. You can search that online, pero dito lang sa AI para mas mabilis. So yung salin is critically important in the Philippines because it is a vital for anti-corruption and transparency tool mandated by the Constitution. So yung Constitution natin nire-require na magpasa ng kanilang salin para sa transparency at anti-corruption. So lahat ng public official at employees. Sabi dito, number 1, promotes transparency and public trust. Siyempre, kung mapalabas yung salin mo at pakita ng taong bayan na walang nangyaring wait. Walang nangyaring pag-increase ng yung pera over the years, 'di ba? O 'di ba? Mas mas bibilib sila at magiging ah, mag yung kanilang trust ay hindi mawawala, 'di ba? Okay. Ano pa? Deterrent against corruption and unexplained wealth. O nangyari sa isang Chief Justice, si Chief Justice ni GMA na si Corona. O 'yun, na anong tawag yun? Na impeach dahil sa unexplained wealth, 'di ba? Ayan.
Okay, mandatory legal requirement. Sabi nila, they required the salin every year. Na ang problema, ang nangyari sa panahon ni Duterte ay hindi nila inalaw yung taong bayan na humingi ng salin ng mga politiko. Dapat daw humingi ka ng permiso bago mo makuha, 'di ba? So kawalang iyan eh. Kasi this is public interest at dapat 'wag pigilan. Okay? Yan. So that's why it's important na malaman ng taong bayan kung ano ang kanilang kayamanan. Dito mo makikita kung sino ang talagang merong pag-increase ng yaman at dito mo malalaman kung talagang nagsasabi sila ng totoo, kung mayaman sila o hindi, 'di ba? Oh, sa katulad ng nangyari kay Duterte, sabi daw hindi daw sila mayaman, 'di ba? O tapos ang sinabi meron daw more than 200 million pesos. So ano ba talaga? So dapat transparent at may kita talaga ng tao na walang korupsyon. So, ang challenge natin sa mga Duterte Block at sa kalyado ng Pangulo, ilabas nyo na ang iyong salin. Nasaan na? Diba? Ipakita nyo ang yabang nyo, ang tapang nyo, kung talagang walang pag-increase ang inyong kayamanan. Okay? Salamat guys. If you have any comments, suggestions, please comment down in the comment section and I will see you sa susunod po na video. Salamat po.